Magsiupo ang lahat. Sino rito ang black sheep ng pamilya? Taas ang kamay. Wala. Ayaw nyo umamin kasi nakakahiya. Nakakahiya ang maging pabigat sa pamilya. Nakakahiya ang maging black sheep. Pero may kilala akong dating black sheep. Nung kanyang kabataan, siya ay drug addict. Pero pumasok siya sa rehab, nagbago, pumasok sa seminaryo, at naging pari. Ang pangalan nung dating black sheep na ngayon ay pari, isang misyonero, ay si Father Flavi Villanueva. Isa siyang SBD, nakatira dito sa Maynila. At nitong taong ito, 2025, isa siya sa mga tumanggap ng Ramon Magsaysay Award na itinuturing na parang Asia's Nobel Peace Prize. Si Father Flavi, na dating black sheep, dating drug addict, ay hindi nahiyang aminin ang kanyang nakaraan. Ngayon, meron siyang isang Kalinga Center ng pangalan ay Arnold Jansen Kalinga Center sa Tayuman. Doon, pwedeng pumunta ang isang street person para maligo, para kumain, para magpahinga matapos ng pagpapalimos sa kalsada. Yan si Father Flavi Villanueva. Totoong black sheep, totoong tao, totoong pari. Nung nakaraang Huwebes Santo, kinuha namin siya dito sa katedral para maging isa sa 12 hinugasan ang paa ni Cardinal Advincula. So, sino sa inyo ang black sheep sa pamilya? Nakakahiya, pero walang nakakahiya kung ang isang black sheep ay magbago. Sa pamamagitan ng buhay ni Father Flavi, pinatunayan na hindi lamang pagpatay ang solusyon sa problema ng adiksyon. Hindi extrajudicial killing ang sagot sa problema ng adik. Sa buhay ni Father Flavi, ipinakitang ang isang black sheep ay pwedeng maging santo. Bakit ko po binanggit ang lahat ng ito? Kasi sa Ebanghelyo, narinig nating muli ang saling lahi ng Panginoon. Mula kay Abraham hanggang kay Jose, ang asawa ni Maria. Kung uusisain ninyo ang mga pangalang binanggit dito sa mahabang saling lahing ito, makikita ninyo yung mga taong masasabi nating mga ninuno ni Jesus ay hindi lahat matino. Meron sa kanilang black sheep. Meron sa kanilang mga taksil. Meron sa kanilang mga nangaliwa. Meron sa kanilang mga, at marami sa kanila ang may hindi magandang nakaraan. Halimbawa, isa sa mga ninuno ni Jesus ay si Haring David. Si Haring David ay pinagpala ng Diyos. Binigyan ng kakisigan, ginawang hari. Pero sa kabila ng mga pagpapalang tinanggap ni Haring David, nagawa pa niyang mga liwa.
Nagkaroon siya ng interes sa asawa ni Urias na binanggit din sa Ebanghelyo. Minsan isang hapon, nakita niya yung asawa ni Urias na isa sa kanyang mga kawal, yung babae, naliligo. Naakit siya. Inakit niya yung babae. Nagkaroon sila ng relasyon. Nabuntis yung babae. May problema. Kasi nung time na yon, si Urias ay nasa labanan. Siguro sa ngayon, para siyang OFW. Nasa ibang bansa, nakikipaglaban. Isipin mo, yung asawa mo na iniwan dito sa Pilipinas, wala ka naman, nasa abroad ka, pero nabuntis. Anong ginawa ni Haring David? Pinatawag niya si Urias, pinauwi, at sabi, sipingan mo ang asawa mo, namimiss ka na niya, para pagtakpan ang kanyang sariling kasalanan. Pero ang problema ito, si Urias ay matuwid na tao. At ang sabi niya sa hari, paano ko matitiis na sipingan ng aking asawa samantalang ang aking mga kasama ay nakikipaglaban sa digmaan? Hindi napilit ni Haring David si Urias na sipingan ang kanyang asawa. Problema, paano niya tululusutan? Anong ginawa ni Haring David? Nung hindi niya mapilit si Urias na sipingan ang kanyang asawa, sumulat siya sa commander ni Urias at palihim niyang binigyan ng instruction, ilagay mo si Urias sa isang mapanganib na lugar at kapag sumugod ang mga kaaway, iwan niyo. Napatay si Urias. Naging byuda ang kanyang asawa. At dahil doon, pwede nang samahan ni David ang asawa ni Urias. Black sheep. Of course, kung susundan natin ang pagbasa ng kwentong ito, nagsisi si Haring David sa kanyang ginawa. Pero damage has been done. Yan ang isa sa mga ninuno ni Jesus. Black sheep. Pero alam nyo, ang ganda ng Ebanghelyong ito. Anong mabuting balita ang makikita natin sa Ebanghelyong ito na puro pangalan? Eto. Pwedeng gamitin ng Diyos kahit ang isang black sheep para matupad ang kanyang plano. Pwedeng gamitin ng Diyos kahit ang isang makasalanang tao upang matupad ang plano niya. Now, hindi ko sinasabi na sige, manatili tayong black sheep sapagkat magagawa naman ng Diyos ang kanyang gusto sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Hindi po. Hindi yan ang lesson ko. Ang lesson ko ito, kahit ang isang masamang tao, pwedeng gamitin ng Diyos para matupad ang kanyang plano. Kapag ito'y gusto ng Diyos, hindi natin ito mapipigilan. Kapag ito ang kalooban ng Panginoon, gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan upang matupad ang kanyang plano. Pero ang pangalawang lesson ng Ebanghelyong ito ay ito. Ang isang black sheep, kung magiging bukas sa biyaya at grasya ng Diyos,
ay pwedeng magbago. Pinatunayan ito sa buhay ni Father Flavi. Out of the darkness of his life, God was able to do something beautiful. Kaya mga minamahal kong kapatid, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kasi kahit na ganito ang ugali natin, kahit na maituturing tayo mga black sheep ng pamilya, kung bubuksan natin ang ating puso sa grasya ng Diyos, pwedeng baguhin ng Diyos ang buhay natin. Pwedeng baguhin ng Diyos ang buhay natin. Ngayon taong ito, ipinagdiriwang natin ng Jubilee of Hope. Anong ibig sabihin ng pag-asa? Na ang isang tao, habang humihinga, ay may pag-asa. Hindi tayo dapat sumuko. Hindi tayo dapat masiraan ng loob. Hindi natin dapat sabihin, ganito na lang ako, ganito na ako ganito na lang akong lagi. Hindi. Sapagkat pwedeng ang isang kasumpa-sumpang buhay ay pwedeng baguhin ng Diyos kung ang taong ito ay bukas sa kanyang biyaya. David was a black sheep. He converted. Father Flavi was a black sheep. He converted. Many people were black sheep before. They converted because they allowed the grace of God to work in them. Mga minamahal kong kapatid, ang bawat isa may kakayanang magbago sa tulong ng biyaya ng Diyos. At sa bandang huli, anong itinuturo sa atin ng Ebanghelyong ito? Minsan, ang plano ng Diyos hindi agad-agad nangyayari. Isipin niyo yung haba ng panahon mula kay Abraham hanggang kay Jose. Libo-libong taon ang lumipas bago naganap ang kalooban ng Diyos. Sabi ko nga nung isang araw, God is never delayed. His timing is always perfect. Huwag tayong mainip. Mangyayari din ang plano ng Diyos. Alam niyo, kumisan, yan ang sakit natin Gusto natin agad-agaran. Marami sa inyo ang nagsisimba sapagkat may hinihiling. Okay lang yon. Siguro ang iba sa inyo, well, Lord, gusto ko pagkatapos ng simbang gabi, meron na akong boyfriend. Ayan. Okay, masyado namang mabilis yun, 9 days. No? At pag hindi nangyari, sasabihin natin, hindi ako mahal ng Diyos. Kasi hindi sinasagot ng Diyos ang aking dasal. Kapatid, hindi ganon. Gagawin ng Diyos ang kanyang plano sa paraan at sa panahon ayon sa Kanya. Hindi tayo ang magde-decide. Nanghihingi lang tayo Hindi tayo magde-decide. Ibibigay ng Diyos ang hinihiling natin sa paraan at sa panahong ipinasya niya. Keep on praying. Malay nyo, bukas,
may sagot na ang Diyos. Pero kung hindi man, lagi niyong sabihin sa sarili niyo, ang lahat sa tamang panahon. Amen.